At para sa ating balita, eroplano at helikopter sa US, nagbanggaan. Mga pasahero ng eroplano, patay lahat. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Isang malaking na trahedya sa Himpapawid ang naganap bandang alas 9 kagabi, local time, sa gitna mismo ng kabisera ng Estados Unidos na Washington, D.C. Dalawang aircraft ang nagbanggaan sa Himpapawid, 5 kilometro ang layo mula sa White House. Ang isa ay isang pampasaherong eroplano, habang ang isa ay isang military helicopter na Sikorsky H-60 o mas kilala sa tawag na Black Hawk. Naganap ang banggaan malapit lamang sa Ronald Reagan Washington National Airport. Yeah, we can do 33 for Blue 6342. Blue 6342 at the Wilsonburg, thanks for runway 33, runway 33 clear to land. Did you see that? X472. American 3130, go around turn left end 250, climb maintain 3000. Blackjack 3, can you... Tinatayang mayroong 64 na pasahero ang sakay ng bumanggang eroplano, ang American Airline 5342 na isang PSA airline jet. Ang nasabing eroplano ay may rutang Wichita, Kansas patungong Washington, D.C. kaya't halos patapos na ang biyahe nito nang maganap ang trahedya. Sinasabing nawala ang signal ilang metro mula sa airport. Parating na noon ang eroplano sa Reagan Airport at nakatakda na itong maglanding. Madidinig pa ang tinig ng Air Traffic Control Tower ng airport habang nagbibigay ng permiso sa eroplano na maglanding. Nang mga oras na yon ay papunta na ito sa runway 33, isang runway na nasa tapat mismo ng Potomac River. Pero bago maglanding ang eroplano, bigla umanong nag-warning ang Air Traffic Control. Pass 25, this is CRJ in flight. Pass 25, pass on this CRJ. Ang mensaheng ito ay para sa isang US military Black Hawk na pinangalanan ng Air Traffic Enforcer na Pat 25. Ang nasabing helicopter ay sinasabing nagsasagawa daw ng nighttime drill ng mga sandaling maganap ang insidente. Napansin ng Air Traffic Control na papalapit ang Black Hawk sa eroplano kaya't nag-utos ang Air Traffic Control na dumaan ito sa likuran ng eroplano. Malinaw na makikita dito ang runway na hugis triangle. Ang eroplano ay may call sign na CRJ-7 at papunta na ito sa naka-assign na runway. Pero sa hindi pa matukoy na dahilan ay papunta rin sa kaparehong direksyon ng eroplano ang helicopter ng militar hanggang sa magbanggaan na nga ang dalawang aircraft. Nagkalasog-lasog ang dalawang aircraft at bumagsak ito sa ilog ng Potomac na naging dahilan naman ng mabilis na pag-aksyon ng mga emergency services. We received an alert from the FAA tower of an aircraft incident involving a commercial aircraft and a helicopter. Our units immediately responded and deployed 3 boats and immediately called for mutual aid resources. Mabilis na kumilos ang search and rescue team at dumating ang mga helicopter upang magbigay ng liwanag mula sa Himpapawid. Lumusong naman ang nasa 300 divers mula sa mga bangka at naharap sa isang mahirap na trabaho dahil ng mga sandaling yon ay halos nagyeyelo na ang buong ilog. Matatandaan na ang pinangyarihan ng insidente ay sa Washington, D.C., sa mismong lugar kung saan naganap ang inaugurasyon ni Donald Trump 10 araw na ang nakakalipas. Naganap ang inaugurasyon ng Pangulo sa loob mismo ng gusali dahil malamig sa labas ang klima. Ilang araw nang malamig ang tubig sa ilog at malapit na itong maging yelo.
Isa sa mga posibleng dahilan para wala nang makuhang buhay mula sa 64 na pasero ng Airline 5342 at sa 3 sakay naman ng helicopter, 67 patay sa kabuuan. Kabilang sa mga sakay ng eroplano ay ang 2 Russian ice skaters na sina Yevgenia Shishkova at Vadim Nuamov, mag-asawa at dating nagwagi sa 1994 World Skating Championship. Kinumpirma na ng Kremlin ang kanilang pagkamatay. Unfortunately, we see that this sad information is being confirmed. There were also our fellow citizens. Bad news from Washington today. We are sorry and we express our condolences to the families and relatives of Russian citizens who lost their lives in this mid-air tragedy. For now, there are no plans for high-level contacts. Sa ngayon ay nasa 30 katawan na ang nare-recover ng mga rescuers. Patuloy naman ang operasyon sa lugar pero kinumpirma na rin ng mga otoridad na wala nang inaasahang survivor sa nasabing trahedya. Kasalukuyan na ring hinahanap ng emergency services ang black box ng eroplano. Yan ay upang matukoy ang eksaktong pangyayari. Nagdedemand naman ngayon si US President Donald Trump ng kasagutan. Sa isang post na ginawa ng Pangulo sa kanyang social media account, kinwestiyon niya ang kilos ng helicopter. Naniniwala siya na posibleng maiwasan ang pangyayaring ito. Sa isang press conference na ginanap din kahapon araw ng Huwebes, sinabi ni Trump na nasa pagluluksa ngayon ang buong bansa. Hindi rin niya pinaligtas ang mga kalaban sa politika at sinabing nag-hire ang dating administrasyon ng mga staff na hindi magagaling para sa traffic control. At sinabing bumaba rin ang standard ng Federal Aviation Administration or FAA. The FAA's diversity push includes focus on hiring people with severe intellectual and psychiatric disabilities. That is amazing. And then it says FAA says people with severe disabilities are most underrepresented segment of the workforce, and they want them in, and they can be air traffic controllers. I don't think so. This was in January 14th, so that was a week before I entered office. They put a big push to put diversity into the FAA's program. Ayon pa kay Trump, mayroon silang malalakas na hinala at ideya kung bakit nangyari ang aksidenteng ito, pero sinabi niya na masyado pang maaga para magbigay ng opinyon. Inanunsyo rin ng Pangulo na itatalaga niya si Chris Rocheleau bilang pansamantalang pinuno ng FAA. Bakante na rin ang mga posisyon ng administrator at deputy administrator ng ahensya. Sa ngayon ay patuloy pa rin naghihintay ang media sa opisyal na resulta ng isinasagawang investigasyon. Hanggang dito ang ating balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig.